Good morning guys. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Pero malamig. Umaga pa nasa 6 AM pa lang. So, magra-rides tayo ngayon. Gamit pa rin itong ating XRM 125 motard. Okay, let's go. For today's video guys, pag-uusapan naman natin ngayon kung sulit pa ba ang XRM 125 ngayong 2024. Kasi nababasa natin minsan sa mga comments na may mga negative tayong nababasa, may mga positive din. So, hindi naman lahat negative, hindi naman lahat positive. Gusto ko lang sabihin ay base lang din sa aking experience kung gaano nga ba kasulit itong XRM 125 motard. Mapa DSX o DX man, sasabi natin kapag tayo ay isa sa nagmamay-ari ng ganitong motor ay maganda. Unang-una na guys, sa panahon ngayon na mahal yung gasolina, lalo na dito sa amin guys, dahil sa malayo na sa city. At kahit nga doon mismo sa city guys, sa amin dito sa Masbate, ay medyo mahal na talaga yung litro ng gasolina. Kaya masasabi ko, isa ito sa pinaka maganda kong experience dito sa XRM kasi sa mahal ng gasolina, maaasahan mo sa tipid. Napakatipid kasi guys nitong XRM 125. Minsan malayo yung biyahe ko, tapos nagpapagas ako, nagugulat na lang ako minsan kasi ganun lang pala kadami yung aking nagastos ng gasolina. Malaking tipid ko guys compared dun sa dati kong motor. Kaya sulit pa rin to guys para sa akin itong XRM 125. Pagdating naman sa price guys, marahil iba-iba din yung price. Nakadepende sa lugar. So may mga nakaraang nag-comment din sa atin guys kung kumusta ba sa akyatan ng ating XRM 125. Nung nakaraang biyahe namin, kasama ko si Mrs. Meron kami mga dalang bag na hindi naman masabing malalaki talaga pero mabibigat dahil may mga dala kami papunta doon sa amin. Tapos yung lugar namin doon ay hindi pa sementado. Tapos minsan maputik pa. At may mga daanan doon na palusong at paahon. Pero maraming paahon doon guys na hindi sementado. Kahit nga sa mga sementado pa rin dito sa amin, may mga paahon talagang madadaanan dito. Pero katulad nga ng mga nababasa natin minsan, ay mga nagsasabi na mahina daw sa akyatan itong XRM 125. So siguro yun ang kanilang experience guys. Pero di ko naman naramdaman na mahina ito sa akyatan, mahina sa mga paahon. Kasi mabigat ako, tapos si Mrs. Tapos may mga karga pa kami. Compare doon sa dati kong motor, parang hindi naman nagkakalayo yung kanilang lakas ng makina pagdating doon sa mga paahon na yun. Pero itong sa akin guys, puro stock pa to. Hindi ko pa to pinalitan ng sprocket, engine at rear sprocket, hindi ko pa to pinalitan. Sulit din itong XRM 125 natin guys kapag ikaw ay baguhan sa pagmumotor. Gusto mo matuto magmotor. Kasi hindi siya mahirap na pag-aralan. Una-una na 4 speed lang siya. Tapos magaan lang siya guys at madali siyang i-maniobra. At saka wala itong clutch. Syempre kapag nag-aaral ka magmotor tapos may clutch, minsan may kahirapan din minsan. Kaya mas maganda itong ganito lang na walang clutch. Kaya kung beginner ka at naghahanap pa ng motor, hindi ko naman sinasabi na ito yung pinaka magandang motor. Pero sulit na sulit yung performance ng motor na ito para sa'yo. Siyempre, kanya-kanya naman tayong taste pagdating sa motor. Pero kung mag-XRM 125 ka, masusolve ka talaga. May mga bagay na hindi tayo nagustuhan dito sa XRM 125. May mga bagay din na gusto natin dito. Siyempre, tulad na rin ng wala itong gear indicator.
Pero ayos lang naman guys. Madali mo lang naman matanda ng mga cambio nito. Lamig ng panahon. Yung XRM 125 natin guys, mapadaan man tayo sa mga hindi sementado, maputik, mga paahon, palusong, ano pa man yan, hindi ka iiwan ng XRM 125, hindi ka pababayaan. Mapa short rides o kaya long rides, the best ang XRM 125. Magaan i-drive, di nakakangalay sa kamay. Medyo matigas lang yung kanyang upuan guys, kaya kapag malayo yung biyahe mo, yun, minsan sakit sa puwet. Pero ni-stretch lang natin ng konti. Minsan tigil muna kami para makapagpahinga muna. Pero yung XRM natin ay matibay talaga sa mga long rides. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood sa ating video. Ay so yung mag-subscribe ito sa ating YouTube channel. This is Mel Ride Moto. Ride safe always. Thank you.